Ayos. Yan, okay. So kaya tayo may video na naman ulit dito kasi dumating na yung item na in-order ko. Ano na naman, simpleng item to, pero kailangan ko kasi nadumihan yung ating hindi pa ako nagkakarush ng unit eh. Tsaka itong kaya ang daming dumi sa ibabaw kasi nasa ilalim ng puno eh, na naiiputan ng ibon. So anyway, ito yung item na may kakabit ko dito, bull bar na plate holder. Okay siya, maganda naman ang magandang gawa, magandang finish. Medyo manipis lang yata din ng ang paint, pero pwede ko namang i-repaint to kung gugustuhin ko. Yan. Anyway, ito hindi siya sponsored video pero nandito na rin kasi yung logo ng ng gumawa nito, ng manufacturer ito, yung CarSmart. Taga Laguna rin to eh, taga San Pablo. Dito ko balak din magpaayos ng unit ko eh, pag gusto ko ng ipa-steel top to, tsaka palalagyan ko ng pintuan para mag-go through na yung tok-tok camping kung sakali. Wala lang budget pa eh. Kaya yung CarSmart baka naman. Meron pa akong balak bilhin sa kanila eh, yung bracket ng side mirror. Pero gagawin ko na din ng konting modification yun siguro. Kasi gusto ko merong yun nga yung katulad ng binebenta nila, yung tinatawag na side mirror na bus type side mirror. Pero ang gusto ko kasi merong lagayan ng ball mirror, yun. Kasi nung nagdadrive ako ng truck, may ganun ako eh, sanay ako na may ball mirror eh. Tsaka para nakikita ko tong ayan. Kasi medyo to, para malaman ko kung bubunggo na tong front fender, kaya gusto ko maglalagay ako ng ball mirror. So anyway, ikabit na natin tong in-order ko. Kaya importante tong item na to eh, kasi dito magsisimula yung iba kong upgrade sa pagkabili ko nitong bull bar na to. So sige, kabit na natin pa. So sige, tingnan natin kung magkakasya pa tong plate number ko doon sa plate holder. Pero tingin ko mukhang hindi. Pero sige, baka itong regular na butas ng plate holder ang magkasya doon sa bull bar. Mukhang tinitingnan ko pa lang, mukhang hindi kasya, pero sana magkasya. Pero kung hindi, gagawin natin ng paraan yan. Nugutin mo, tanggalin mo natin itong mga tornilyo, G's na mga bolt. Ayun nga, hindi na kasya, pero dito sa mga ibang butas niya layo din. Layo din yung butas, yun dito, layo din siya. Para posisyon na gagawin natin dito. Sige, tingnan muna natin kung ito muna kabit natin. Medyo itataas ko siya. Dati kong pantay. Uy, maalog maalog. Pero malalaman natin kung aalog siya pagka umaandar. Pwede naman natin lagyan ng mukhang negative na dito. Gagasgas na rito sa ko eh. So wala, likod na lang ang natin, likod na lang ang may plaka. Pero yan, tingnan natin. Okay, ma-vibrate siya kung pipilitin mo, pero kung sasabay siya sa buong katawan ng unit, hindi naman. Solid siya kung talagang siya, ayan, siguro kahit naman sa mga ibang sasakyan ganyan din naman. Kasi dito lang naman kasi ang niya eh, ang point of contact niya, yung gitna lang. Pero kung sasabay siya sa vibration ng unit, hindi mo madadamage tong pintura. Pero sige, gagawa natin ng paraan. Baka maglagay ako ng rito, rubber sa likod. So maglagay na siguro ako dito sa likod. Kasi yung mga plaka ko,
yung sa sasakyan, nilalagyan ko ng ano, ng rubber dito sa likod para pagka nagba-vibrate hindi niya makakaskas yung pintura. Baka ganun ang ginagawin dito. Yan. O kaya maganda rin siguro lagyan ko ng ano, kasi meron akong ano rubber washer para ma-absorb din yung vibration. Pero yan, okay, ganda. Marami ako sinasabi pero ano, wag ka, nagagandaan ako sa itsura. Yan. Okay. So ito nga lang ang problema ko. Siguro dun sa ano, sa old plate yung maliliit kasya pa tong plaka. Pero dito sa ano, sa ganitong size, kasi ito na yung sa LTO size eh. Ganito na, hindi siya kasya. Pagka tinry kong ipasok dito sa mga butas na to, hindi rin naman pantay. Hindi rin pantay. Hindi siya pantay. Tsaka gagasgasin tong ano ko, yung body cover. So wag na lang muna natin kabit yan. Ito na isang reason kung bakit ko rin kinuhanan ng ganito. Para ito kasing mga part na to, yan, merong mga naka-ready ng butas eh. May pre-fabricated na siya mga butas. Yan. Pati sa ibabaw. Actually, pwede ko maglagay ng ano rito eh, ng mga mini driving lights, mga MDL. Yan. Pero kasi mataas na siya yung MDL. Kaya baka hindi MDL lang ilagay ko dyan. Kasi ang gusto ko, yung MDL ko, it's either kapantay lang ng headlight or mababa sa headlight. Ang iniisip ko, MDL ko, baka dito eh. Dito sa side na to. Or meron ako nakita rin, yung MDL niya, nandito sa mismong body cover eh. Nag-fabricate siya ng butas dito. Nag-modify siya ng butas. Dito siya naglagay. So, sige, kunin ko na yung reason kung bakit bumili ko nito. So, meron kasi akong busina. Ang iniisip ko nung una, hindi ko alam kung pero tingin ko fake to. Mura lang to na, Pia na auto style. Kahit fake to or, tingin ko talaga sure ball fake to. Kahit fake to, okay naman sa akin yung tunog kasi hindi siya masakit sa tenga. Kaya gusto kong yung mga ganitong busina gusto ko, yung mga snail horn, yan, yung ganyan ang itsura. Kasi hindi masakit sa tenga yung tunog mo. Kaya kahit doon sa Honda Beat ko eh, itong nilagay ko. So yun, iniisip ko kung paano ko sana lalagyan ng busina to na hindi naman masyadong maapektuhan yung itsura. Kasi yung iba nakikita ko nakasabit dito eh. Diyan sa may plate holder. Pagka ito lang nakikita mo sa harapan, nasasaguan ako. Kaya iniisip ko, maglagay ako ng ganito. So, ang pag-iisipan ko na lang ngayon kung paano ko siya ikakabit. So, meron din naman siyang dito, ayan pwede mo tanggalin tong nut na to, pwede mo i-recta rito, o pwedeng nakaganito. Pero tingin ko mas maganda yung dito ko ikabit eh. Ang isip ko baka maapektuhan yung tunog. Pero baka hindi naman siguro. Kung ito ang ikakabit ko, nakaganyan siya. Hindi na siya masyadong masagwatin. Kaya lang, gagawa din ako ng way para hindi naman masyadong halata yung hindi masyadong halata yung wiring. Kasi syempre mag-wiring tayo ng ito. So, yun. Tsaka, isip ko kung pwede rin dito. Pwede yung nakapaganyan. Ang kabila ba? Ayan, nakaganyan siya. Isipan ko pa. Baka pwede na rin siguro nakaganito. Ang gusto ko kasi nakatago yung wiring. Pagka naman nakaganto siya, parang nasagwa. Kasi dapat diba parehas ng forma. Paano ang problema yung nito eh. Yung kabitan ng wire eh. Yung isa nasa baba, isa nasa taas. Nagawa natin ang paraan. Yeah. Tigas na. So okay. Yan. Itsura niya. Ang kulit ko yun. Hindi talaga makakagit over dito eh. Kasi nandito rin yung nito. Yung kanyang parang alam ko napipihit to eh. Pero ayoko mong pakialaman, baka nakadikit kasi to.
Baka napipihit itong ano, para ililipat ko sana dito yung sa wire niya. Pero siguro okay na yan. Ganyan na yung posisyon ng ano, goods na yan. Okay na sa akin yung posisyon ng busina. So wiring na lang tayo. Gawa lang tayo ng wiring para sa busina. Lalagyan ko lang ng ano to, ng split terminal. Saka kabit na natin sa busina. Lagyan natin ng ganito. Tinanggal ko muna yung ano, yung maskara, tapos tinignan ko kung saan ko pwede padaanin kasi dito tayo maglalagay ng mga wiring sa loob para nakatago siya. So mangyayari, ang gagawin ko, yung stock horn gagana pa rin, gagamitan natin siya ng relay tsaka ng switch. Bali, pagka nag-switch on ako, pwede kong gamitin itong ano, loud horn. Pagka switch off, yung stock horn. Parang katulad sa ginawa ko sa Honda Beat ko, ganun din ang gawin ko rito. Tapos yung extra na bracket nitong ano, nitong mga busina ng ano, ng Pia, nilagay ko na lang dito. Yung nut nito, iipit ko rito kasi ang gagawin ko sabitan to ng ano, ng mga relay. Dito na yung ano, dito na yung wiring ng relay. Tapos chine-check ko rin kung paano ko ano to, ang laki pala ng pasobra ko. Ayan. So ganyan. Meron siyang gatla dito eh. Ayan o. So baka pwede dito ko padaanin yung wire. Na para nakatago pa rin siya. Naka dito. Subukan natin. Ayan o. Meron ditong space o. Ayan o. Maluwag yung part na to. Ayan, may space dito. Ayan o. Ito. Tapos parang ang ipit niya dito na lang sa pagitan. So ganoon na lang ang way ng ano, ng pagtago ko ng wire. Tapos syempre para hindi masyadong halata, anuhan ko na lang ng ano, ng tape. Kinabit ko muna yung maskara para mock test ng fit. Tsaka kung ano, kasi nakakaano pa rin eh. Naiirita pa rin ako kasi may mga nakalabas sa wire. Although sa totoo naman talaga, ang mga busina naman talaga dapat nakatago. So okay ito mga dudes, tuloy na tayo sa pag-aayos natin ng busina natin. Babaklasin ko muna itong dashboard. Tapos since meron nag-comment sa akin nung nakaraan nung doon sa video natin na yung nagpalit tayo ng ilaw nitong ating signal light, eh meron siyang tinuro sa akin na may mali nga naman talaga ako doon sa pagbaklas nito. So yung tinuro niya, kung hindi ako magkakamali is pangalan ni si Sir Romel. So ang sabi niya sa akin, hindi ko na kailangan daw tanggalin yung puti na clip. So iaangat mo lang siya na gano'n. So syempre, kung yun ang tama, yun ang gagawin na natin. So papakita ko lang sa inyo. Ang sabi niya sa akin, aangat mo lang sa side na to. Tapos yun na, matatanggal yung clip. So susubukan natin. Yun. Yan. Yung sa side na to, ito yung mga puti. Hindi na natin kailangan tanggalin tong puti na to. Ito, yan. Yan, doon ko nga napansin. Kaya itong isa, medyo robopokta kasi nung una nagalaw ko eh. Yun yung mali ko. So, bibili na lang ako ng pamalit ng ganito para okay pa rin yung ganito natin. Pero, ganun ang way ng tamang way ng pagtanggal niya. Na pataas. Yan kasi lang yan dito eh. Nakasabit lang yan dito, nakaganyan. So, kung hihilahin mo siya pataas, ayan, mahuhugot siya. So, ganun ang tamang way. Thank you kay Sir Romel. Yan ang gusto ko sa mga yung mga comment, yung mga ganyang klase ng comment. Kasi sabi ko nga sa mga luma kong video na kung merong mali sa ginagawa ko, comment nyo lang para itatama natin. Para syempre, yung mga ibang nanonood, tama rin ang mga gagawa nila. So yun, salamat Sir Romel sa pagturo nyo ng tamang way. So sige, tanggalin ko na muna to kasi gusto kong makita kung paano yung gagawin kong linya ng kuryente. Para dun sa saka kung saan ko padadaanin dito. Dapat paloob siya. So dito ko padadaanin. Tanggalin mo natin to. Mag-aano tayo ng linya ng wire dito. Kasi dito kami nakikita akong wire dyan. Ito. Yan. So dyan tayo magpapadaan ng wire.
Hindi ko lang alam pa kung paano gagawin. So siguro susundan ko na lang to. Ito, susundan ko to. Kasi ano to, bulong-bulong ng wire to eh. Yan ang susundan ko. Tapos sige, pagka na-check ko na mamaya, papakita ko sa inyo kung saan ko sinuot, kung saan ko dipinadaan yung wire. Na kasi syempre yung main wire natin manggagaling dito sa loob nito, nandito kasi yung battery. So sige, ganun na lang muna. Titingnan ko kung paano ang daan ng wire natin dito, tapos babaklasin ko muna to. So ito nga yung pinagbaklasan ko. Yan, color coded naman siya, hindi ka malilito. Tsaka magkakaiba ng itong parehas na actually hindi nga parehas eh. Kasi itong isa 9 pin, tapos itong isa 6 pins, tapos color coded pa. Hindi ka malilito. Sinisilip ka pa ilalim eh para doon sa mga clips. Ang nakita ko pinakamadaling access niya na nakikita ko dun sa dito. So yun, may ilaw dun sa part na yun. Pero yung lalabasan ng wire ko, baka dito na lang din. Lalagyan na lang natin ng para medyo madali ang access. Pero kaya pagtingin ko hindi naman siya talaga totally dapat buksan lahat. Gusto ko na rin makita yung itsura ng dashboard. So kaya yan, binaklas ko na muna. Anyway, habang binabaklas ko, marami akong natututunan din sa structure ng wiring niya. So ito, baka pagkatapos ko itago ko rin itong mga to para di na nakalaylay mamaya. So sige, hanapin ko lang din muna uli yung dapat kong gawin. Tsaka pagsusuksok ako, pero definitely magpapasok ako rito ng dalawang wire for the main na nakarekta sa battery, and yung pan-trigger ng natin ng mga relay, which is manggagaling naman yung pan-trigger sa accessory wire, para pag sinusim mo yung motor, doon mo lang siya pwede i-trigger. So yan mga dudes, may nakita tayong butas dito na pwede nating access. Kung titingnan nyo yung yung butas na yun na nilalabasan itong dilaw at pula na wire, yan yung nakita kong access, which is dito siya yan, yun, tutok na tutok lang dyan, katapat lang nitong butas na to. So dyan ko padadaanin, lalagyan ko na lang ng insulation tsaka ng linya. Tapos siguro dito ko dalang padaanin, nakalabas dito yung wire, tapos pasok dito, yan, i-trace ko na lang dito yung daan papunta sa battery. Nililinyahan ko na yung para dito sa busina natin. So ito na nga yung kanina na nagawa ko. Tapos habang chine-check ko itong sa magagaling sa stock natin na horn switch, nagulat ako kasi naka-always on yung positive. Ayan, sige. Ayan. Nakasusi na siya dun sa loob eh. So ito yung positive line niya. Ayan, so dapat hindi siya tutunog kasi hindi mo pinipindot yung busina. Ayan, pagka kinonect itong ayan, tumutunog. So ibig sabihin naka-always on yung positive niya. Tapos ang ginawa niyang pan-trigger ng switch is yung negative, which is yung body ground. Tsaka chinek ko doon sa tester ko eh. Ito pag pinindot ko, ayan, siya, nag-trigger. Pag pinipindot ko, ilaw, ibalik rin natin. Ayan naka-fix na yung ilaw. So good na yung polarity. Ang ginamit niyang pang trigger is yung negative. Kaya pag kinabit ko tong loud horn dito sa positive niya, ayan, bumubusina kahit na hindi pinipindot yung switch, kasi nga ang naka-live lagi is yung positive. Linyahan na natin to para masara na natin to, para problema na lang natin is yung sa linya ng battery. Ito mga dudes, bubutasan ko na sana ito sana bubutasan ko para kakabitan ko ditong halo switch natin na malaki, yung kasukat na itong butas na to. So ang problema, pagtingin ko naman dito sa likod, ayan, may plate na rito na bakal. May butas nga siya pero maliit, hindi kakasya yung natin, yung ating halo switch. So baka ilipat ko ng pwesto to, baka mangyari nito, imbis na dito bubutas na lang ako dito para kapantay na ito isa, o kaya pwedeng katabi rin niya dito naman, bubutas ako rito. Tsaka titingnan ko kung meron tatamaan sa ilalim nito. Sayang, ganda pa naman sana ng setup dito kasi may nakikita ako sa mga Indian nandito yung mga switch nila. Syempre mga Indian yon, baka alam mo naman sila baka
Baka ginawa nila, nilakihan nila yung butas dito para magkasya yung mga switch nila. Or meron talagang switch sila na kasya dito sa mga butas na nakaabang. Ewan natin. Pero definitely, itong halo switch masyadong mataba at mahaba. Ayan o. Dito pa nga lang yung ang laki na ng sobra kung dito pa lang. Tinatapat ko rito siya. So hindi siya obra. Baka mangyari dito ako magbubutas. Kukunin ko yung step, hahanap ako step drill kasi alam ko may step drill ako, di ko lang makita kung nasan. Pero pag wala, bibili muna ako ng step drill. Baka dito na lang ako magbutas. Tapos siguro, yung nandito mga butas na to, hanap na lang ako ng ilaw na magkakasya dyan yung base. Para may silver rin tong mga butas na to. Kasi nakikita ko, meron silang switch dyan, meron silang ilaw, yung mga signal indicator, nilalagay nila dyan, brake indicator, meron silang ilaw dyan eh. Baka ganun na lang gawin ko. Naka-ready na nga sana yung Dremel ko eh. Doon sa ginawa ko, ang pasobra ko na wiring isa, yung pala, magamit din pala yung isa na yun. Kasi ang mangyayari sa wiring ko, sinulat ko na kasi kagabi. Bali, ganito. Si horn switch ang pa rin natin, trigger ng SPST relay. So yung horn switch do sa 8586 ng SPST relay, yung rekta sa battery nandito sa 30. Tapos at yung halo switch chinek ko na kanina. Ito, ginamit ako ng pen tester para malaman ko yung mga wiring. Syempre yung black and red, black ground, yung red positive. Yung black and red na yan para lang sa ilaw ng LED dito. Tapos ang common niya blue. Tapos ang ang always off is green. So always on niya white. So ang mangyayari, from 87 ng SPST relay, ko-connect natin sa blue. Tapos pagka naka-off siya, always on si green. Pagka naman naka-on, always on si white. So ang mangyayari, si green papunta to kay stock horn, si white papunta kay loud horn. So yun, ganun na nangyari. So yung abang ko na isa pang wire, hindi na pala ganun na mangyari kasi yung isang wire trigger papunta, tapos isang wire trigger hindi pala, yung isang wire trigger papunta kay kay stock horn, yung isa naman papunta kay loud horn. Ganun ang mangyari. So ito na nga mga dudes, i-drill ko na siya. Napag-isip ko na dito na nga lang siya ilagay. Bali papantay ko na lang dito para kabilaan meron siyang may butas. Saka kasi para easy access na rin. Ayan dito. Ang tagos niya dito eh. So para easy access yung natin. Tsaka ayan nakita ko na bakante. So wala magiging problema pag kinabit natin yung switch. And at the same time easy access nga. So ayan, sige. Si Utol pala merong merong step drill. So gamitan ko ng ganito, namarkahan ko na lang na hanggang dito siya para sakto sa bilog ng wala tayo susobra kasi wala nang balikan to pag sumobra tayo. So markahan ko lang muna kung saan ko bubutasan dito para pantay siya. Then yun, proceed na ako sa pagkabit ng halo switch dito. Nakakabit ko na yung ating halo switch. Ayan, kabilaan sila diba? Snug fit lang, sakto-sakto. Inisa-isa ko lang yung pag step bit. Inisa-isa ko ng kabit, tapos ito pa yung yung lock, ko sa likod. Nisip ko nga sakripisyo ko yung isang nut para meron dito sa loob. Tsaka sa labas. Pero sige, snug fit naman siya. Nahirapan pa nga ako ipasok masikip pa siya. So ilalak ko na lang siya sa likod. Ayan wala kaya space. So since alam ko na kung saan yung mga wiring, pagawa na ako ng harness. Tapos di ko na susukatin, siguro tansyahan na lang kasi nasa loob naman ng dashboard. So kung meron siyang sobrang wire, ko na lang, i-cable management ko na lang siya sa loob. So gagawin ko ngayon, yung connection na ng halo switch papunta dun sa busina, saka dun sa battery. So gawa na lang ako ng harness. So okay mga dudes, ito tapos na yung sa natin, sa wiring dito sa harapan. Inuna ko to para pwede na natin tong takpan. So naglagay na lang ako ng connectors dito, 4-pin connector dyan, para madaling matanggal to kung sakaling may babaguhin ako dyan. Ayan, ginawa ko na siya ng sariling harness. Ayan, may mga connection siya. Ito papunta siya sa loob, ito naman yung kukonektahan niya rito.
Yung isang wire dito galing sa battery, dadaan muna siya ng relay. Tapos ang gagamitin natin trigger is yung ano, etong sa stock ng busina, ito. Yan, so nandito siya para sa relay. Pagka na-trigger mo yung relay, yung kuryente papasok ulit sa loob, babalik siya dito. Ayan, papasok siya, tapos pupunta ng halo switch natin. So sa halo switch, meron tayong always on, meron tayong always normally open, tsaka normally close. Sa normally open, pagka hindi nakapindot yung switch, ang bubusina is itong stock horn. Pagka naman nakapindot yung ating switch, ang bubusina naman is yung itong ating loud horn. So ganun ang ganun ang wiring. Pero sige, pagka may time ako, baka maglagay ako ng diagram sa huling part ng video kung ano yung wiring diagram nito. So ganun na muna. Pwede ko na itong isara kasi okay na rin naman to, pati yung mga ground niya. Nung una bala ko magre-recta rin ako ng ground sa battery, pero yung dito ang lakas ng body ground niya ng negative, kaya okay na rin to. Dito ko na naglagay ako ng rito ng I-terminal. Bali yung ground ng normal ng stock horn tsaka ng loud horn, dito na siya kukunin sa body ground na to. Yan, nilagay ko diyan. Malakas naman siya, okay. So sige, sasara ko na to, tapos ayusin ko pa pala yung dito, yung connection. Ito lang ang pwede ko pwede ko na isara yung gitna na cover kasi okay na to lahat. Yung sa wiring na lang ng halo switch tsaka ng papunta na ng battery. Ito yung ating battery. So may mga daanan dito ng wire. Pwede kong padaanin dyan sa ilalim siguro. Or dito. Ito. Dito ko padaanin sa daanan ng cable. Para dito na lang din siya lalabas. O kaya pwede rin dito, kaso mas maganda na nandito para mapoprotektahan siya nitong cable, kasi itong cable matigas Tapos dito natin siya paakyatin hanggang makarating dito sa ilalim ng dashboard. So ito yung natin ito yung linya natin galing na papunta sa Ito nag-dim Ito tong hawak ko to. Ito yung linya natin papunta doon sa harapan. So dito natin kukonekta. Gagawa tayo ng harness para dun sa halo switch. So ayun. Magre-recta ako rito ng sa natin. Meron na akong I-terminal. Ko na lang dito. Kukonekta ko. Ang plano ko talaga, pati dito sa negative maglalagay akong connection. Tapos malakas yung body ground So okay, kahit siguro positive na lang. Bumili ko ng ganito. Yan, yung parang hub to ng ng fuse box. Kasi syempre para yung wiring natin may fuse pa rin. So didikit ko na lang siya dito. Yan, nakaganyan siya diyan. Para kung syempre yung wiring natin may fuse pa rin kung magkaroon ng short. Di ba? Magkakaroon lang tayo ng blown fuse. Tsaka kaya ganito na rin ang binili ko para yung ibang wiring, yung ibang accessories na ikakabit ko, dito ko na lang din padadaanin pagka kailangan kong kumuha ng rekta galing sa battery. So ayan, ito yun. Buksan natin. Ayan dito mo kakabit yung mga fuse. Tapos ito rekta sa battery, positive. Tapos yung mga pupunta sa sa mga accessory na ikakabit mo, dito mo ngayon i-connect. So kailangan mo ng mga I-terminal para dito. Meron naman ako mga I-terminal Ayan. Para yung positive nito, i-distribute niya dun sa mga na meron tayong fuse. Kasamang fuse to yes po. Si Sophie. Wait lang. Ito yung mga fuses na kasama na nito yan pag binili. Yan positive, ayan positive and negative yan. So pwede ka magdiretso ng diyan ng positive tsaka negative ng from battery. Tapos yung mga positive meron siyang mga meron siyang distribution ng fuse. Tapos may kasama nga siyang fuses. Ito nga yung fuses pinakita ko kanina. Ayan. Tsaka to mga sticker. So since ang ginagawa natin is horn, hanap ako. Ayun, meron dito horn diba horn. Lalagay ko ngayon, itatapat ko ngayon siya dun sa sa dito. Ayan kunyari yung horn kinabit ko rito. Tatay ko rito yung sticker ng horn. So ganun lang siya. Kabit ko na to dito.
Nilinisan ko yung surface kasi gamitan ko na lang ng double-sided tape na yung 3M na double-sided tape. So yung malaki gagamitin ko. Ayan, ganito kalaki. Ayan, sa likod nito. Ayan. Ewan ko lang kung matanggal pa to. Sa laki na niyan. Ayan. Ay, kinakahig na. Ito na yung harness nung para sa halo switch. Ayan. Nilagyan ko ng cover kasi maraming matatalas dito sa sa body ng Bajaj Maxima. Baka matalupan yung mga wiring, kaya nilagyan kong cover. Mahirap na pura naman mga positive line ang nasa loob nito, kaya walang ang iniingatan lang natin madikit siya sa negative body ground Goods na. Ayos ko rin yung linya rito. Thanks sa access na to. Mukhang mas napaganda pa na imbis na doon sa gitna ng dashboard ko nailagay yung halo switch. Mukhang mas napaganda pa nandito Kasi mas easy access yung yung wiring para sa paggawa ng harness sa loob. So yan, okay na siya. Yan. Tapos stop. Okay, so ito nilinis ko muna Yan, tapos nandito na rin yung gulong. Pero ito yung ating nagawa ng tapos na yan. Nilagyan ko na lang siya ng I-terminal, tapos ninat ko siya dito sa positive. Pwede ko rin kabit yung negative para gumana yung Kasi buksan muna natin para gumana. Ay, nakaharang yung gulong, hindi ko masyado mabuksan. Pero umiilaw yan yan, kung makikita pa ba. May indicator yan kung yung busted ba ang ating mga fuses. Pero kailangan naka-connect yung negative, yung body wire. Hindi ko na muna kinonect para okay na siya, pero siguro baka balang araw para makikita ko kung umiilaw tong indicator ng busted na. Tapos ito siya, ito yung linya niya, nandito sa pinaka Tapos sara natin to. Ito na siya, ginawan ko ng ganito. Yan, para may cover siya. Tapos nakatali na lang din siya dito para dagdag siya. Yan. Tapos yun, naka-cover na siya. Tapos kung makikita, ito siya. Yan, itong ayun, ang connection niya ito. Ayan. Yan. Tapos ito na siya. Ito na yung itsura niya. So dito na talaga naging final na kabitan. Nilagyan ko na lang ng yung wiring para hindi masyadong halata. Dito lang talaga sa gilid, yan. Tapos yan. Kaya ganyan ang ginawa ko kasi para naman siya, symmetrical. Medyo may tayo may naiirita tayo pag hindi pantay. So yan, ganyan ang kinalabasan. Tapos sige, dito muna tayo sa loob, susiin natin. So ito yung switch natin, yan. So businan na natin. Kaya panta rin natin. Bagong car wash kasi, kaya sinisinok. Yan. So yan, naka siya, naka loud horn. Pindutin natin para balik sa stock horn. So malakas siya.
Hindi ako mahilig busina eh, pero nung kinabit ko to, yun, napapabusina na rin ako kasi para ma-testing ko nga talaga. Yan. So okay na okay yung installation natin. Pinag-iisipan ko nga kung ano eh, kung lalagyan ko pa ng ano, yung umiilaw yung high beam pag bubusina, pero ano, wag na lang muna siguro. Ito na lang muna. Ayan, para na feature din natin tong ato na binili natin na ano, na bumper. Ayan, na ginawa natin sa Car Smart para lang maganda ang itsura niya, yung hindi siya yung katulad ng iba na nakasabit lang dito yung ano, yung mga busina dito sa lagayan ng plate. So ayan, meron siyang ano, hindi naman din siya ano, natry ko na rin tong itakbo, hindi siya maalog eh, okay na okay siya. Tsaka ano eh, magaan lang naman ang binubuhat niya, hindi naman elepante ang nakasabit dito. Kaya itong dalawang ano na to, tsaka ito yung dating plaka kinabit ko na rin kasi para kumbaga pandagdag din sa ano niya, sa reinforcement. So nakalapat yung lumang plaka, tapos naka-sandwich pa siya dun sa may ano, sa may bracket sa likod, kaya yan, ano na siya, okay na. So ano nga eh, pwede pa ako magdagdag dito ng ano. So baka dito maglagay ako rito ng ano, MDL o kaya kahit na anong ilaw. Kasi okay pa rin naman siguro, hindi naman siguro ano, kasi sabi nga nila dapat yung MDL mo hindi mas mataas sa headlight. Eh nasisita yun sa mga motor eh. Eh may nakikita naman ako sa amin dito, yung iba nga nandito pa sa ibabaw yung ano eh, yung mga ilaw nila na extra eh. So yung bala ko baka dito. Meron na ako nabili eh. Ano lang naman, mahinang ilaw lang, yung pang ano lang, pang sakto lang na pang harabas. Pwedeng dito ko siya ilagay or dito. Ito merong tornilyo rito. Ewan ko, baka kasi tumama rin dito eh. Pwede rin yung nakita ko sa ibang channel na dito sila sa ano naglagay. Meron iba nagpagawa ng ano eh, nagpagawa ng parang reinforcement dito sa harapan, kaya yun, meron silang lagay ng mga ilaw. Pero ewan na lang natin. Tapos sa ano, sa next video natin, meron na naman tayo kasing item na dumating. Ang papalitan natin ito naman, yung ating side mirror. So bale, sa next video na natin yung pag-usapan. So ito na uli yung huling tingin sa in-install natin na loud horn na pwede ang stock horn, at the same time yung bull bar plate holder na gawa sa Car Smart. Ayan. Ayan, diba? Ayos na ayos. So okay. So mga dudes, kung nagustuhan nyo yung ano, yung video natin, mag-iwan lang kayo ng like. Tsaka syempre, pinakamaganda para swertein tayong lahat is mag-ano na rin kayo, mag-subscribe na rin kayo. And as the ano, sa pagkakatapos ng video na to, nakita ko sa aking ano, sa aking YouTube channel na ano tayo, nakarating na tayo, halfway through na tayo sa ating ano, 1,000 subscriber, naka 500 subscriber tayo. Kaya nagpapasalamat ako dun sa mga nag-subscribe sa atin dahil ano, yung mga nagtiwala kayo sa akin. Salamat po sa inyo. At hindi na ano, actually hindi lang din naman to para sa akin tong ginagawa ko, para din to sa mga gusto ring matuto, gusto makita. Tsaka yung mga pinupuntahan ko, pinapasyalan ko para mapakita ko. Tsaka at the same time, ang goal ko rin naman kasi dito sa channel ko is para kunyari balang araw pagtanda ko, gusto kong panoorin yung mga ginawa ko, yun. Hanggat buhay ang YouTube, pwede ko siyang panoorin, papanood ko sa mga anak ko, apo ko, yan, yung mga pinagagawa ko rito. So yun mga dudes, salamat sa mga nag-subscribe. Kung meron pang nagugustuhan tong channel ko, at gusto nyo mag-subscribe, wala namang pong mawawala, marami pong salamat. Tsaka medyo ano, delay ang ating mga upload. Inaabot na ako ng mga buwan bago makapag-upload ng videos kasi maraming nangyayari. Ano lang nga pala, this video is ano, para sa aking father na mayaba lang, nito lang. Kaya naging busy din ako eh kasi namatay ang aking father. So father, saan ka ba naroon? Rest in peace. And magkikita rin naman tayo ulit balang araw. Pero wag muna kagad dad. Ano, patagalin mo naman ng konti, maliliit pa anak ko. Pero yan dad, kung saan ka man naroon, and kasama mo na si mami. So, kayong dalawa para sa kayo nandiyan dyan. So yun, papasalamat din ako sa inyo. At kung nagustuhan ninyo, mag-iwan kayo ng like dito rin sa aking channel. And syempre, kung meron kayong mga gustong ano, suggestions, comments, tsaka yung katulad ng kay sir na tinama yung aking ginagawa dito, wala namang pong problema kung itama ninyo ako kasi gusto ko yan na ano, yung mga tama is na, yung mga mali is na itatama.
Kasi syempre, ayaw ko rin naman magturo ng mali sa mga ibang tao. So, yun nga mga dudes. See you again sa susunod na video natin.